Ako native talaga ako kay Alden. Vocal naman ako. Kahit sino naman yung magtanong sa akin. Sasagutin ko naman ang diretso. Did you fall for May Mendoza? Yes, Tina. Hi everyone, welcome back to my channel. Maine Mendoza nilinaw na ang relasyon at ang isyo nila ni Alden Richards, para sa kanilang mga fans ng Aldab. Okay, so about the last podcast episode. Una sa lahat, I didn't thought the part about my story with Alden would spark controversy, let alone be a big deal, considering na lahat naka-move on na sa kalyeserye at Aldab. Sa simula, umaasa ako na ang mga sagupaan sa pagitan ng mga tagahanga sa magkabilang panig ay matatapos, hindi bababasa, kahit na ang maput na trend na nakatutok sa akin ay walang tigil noon at tila nananatili pa rin. Ang punto ng aming podcast ay balikan ang kalyeserye at talakayin at ibahagi ang mga behind the scenes na kwento, ang hindi masasabing mga kwento at maaaring magsama iyon ng mga personal na karanasan, salaysay, at damdamin. Naniniwala akong katanggap-tanggap na pagnilayan at lantarang pag-usapan ang mga ito para sa podcast na ito, lalo na ngayong isang dekada na at maayos na ang lahat sa pagitan ng mga individual na kasangkot, partikular na ako at si Alden. Walang dahilan upang ibukod siya sa kwento, aming mga kwento, sa kabila ng kanyang kawalan, dahil naging malaking bahagi siya ng kalyeserye, at kakaiba ang pakiramdam na iwan siya. Sabi nga, walang intensyon na mag-provoke ng pintas o negativity sa kanya o kahit kanino. Tinanong ako, sinagot ko, at nagbahagi ako ng isang maikling anekdota. Naniniwala ako na hindi masamang magbahagi ng personal na kwento na may kaugnayan sa tanong at paksa, basta ito ay batay sa katotohanan. Walang mali siya o masamang hangarin sa likod ng pagbabahagi ko ng kwentong iyon tungkol sa sarili ko, sa kanya, at sa amin. Mayroong hindi mabilang na iba pang mga kwento na itinatago ko sa aking sarili at piniling hindi ibahagi. Alam mo kung paano gumagana ang mga podcast, pwede talaga silang personal, pero hindi man lang umabot ng ganoon ang sa atin. Ang lahat ng kwentong ibinahagi ay surface level. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay palaging, bakit tayo pinupuna sa pagsasabi ng ating katotohanan at katotohanan? At bakit kapag ginawa natin, ang ilang mga tao ay gumagamit ng mga personal na pag-atake na sinadya upang hamakin at saktan? Naiintindihan ko na mayroon kaming mga taga-suporta na hindi talaga tagahanga ng isa, ngunit bakit ang puot? Bakit ipaglalaban ang isang babae sa isang lalaki? Para bang may kompetisyon kung sino ang mas successful. Ang tagumpay, sa ganitong diwa, ay katawa-tawang sinusukat at tinukoy ng mga achievement sa karera na para bang ang ating buhay ay umiikot lamang sa ating mga trabaho. In the grand scheme of things, ano ba talaga ang dapat patunayan? Lahat ng puot at paghahambing para saan, talaga. Maayos ang lahat sa mga dabarkads. Naka-move on na tayong lahat, and the past remains there. Maaari nating balikan at pagnilayan ang mabuti at masama ng may mapayapang puso. 10 taon na ang lumipas, lahat tayo ay nabubuhay sa mga buhay na pinili natin, at umaasa ako na maaari tayong magpatuloy ng walang pag-aalaga ng puot dahil ano ang punto? Ano ang mapapala natin sa puot? Muli, sa engranding pamamaraan ng mga bagay, ano ba talaga ang kailangang patunayan? Maghanap ng sarili mong sagot. Mabuhay tayo para sa kung ano ang nagpapasaya sa atin at gawing mas komplikado at magulo ang buhay. Maikli lang ang buhay. Kapag dumating ang ating panahon at ang mga alaala ay kumikislap sa harap ng ating mga mata, huwag hayaang mapuno ang iyong mga sandaling nagbuga ka ng negativity online. Huwag mong hayaan na ito lang ang kontribusyon mo sa buhay na ito. Ang dami pang pwedeng gawin sa buhay bukod sa pagiging tambay sa internet at pagiging hater. May isa pang mundo ng mas magagandang bagay na dapat gawin. Mag-iwan ng mas magandang bakas. Ang pagtatapos ni Maine Mendoza.